Tingnan natin kung masarap to, guys. Ito, ano pa to? Ritter Sports. Tikman natin, guys, kung masarap to. Kasi ang tiyo parang gusto na agad kainin kahapon. Ano? Push. Pupush lang pala. Pupush lang pala para mabuksan. Ito, dakin push daw, push daw. Ganito pala laman na ito, guys. Ibigyan natin ng tiyo. Diba? Ito ang masarap. Tikman natin. Kasi pumunta kami kahapon dito sa, tindahan. Bumili siya ng, noodles. Tapos sabi niya, pa. Jadi, pumili ako ng ganito. Hindi siya masyadong kasi tinanggal ko sa rep. Sarap. Masarap, guys. Kasi soya. Coba. Ang sarap. Anong flavor ang kinain ko gulay? Try na natin ang orange. Ritter Sport. Hindi masyadong mabasa. Ang sarap, isa pa. Ganyan siya. Ang sarap. Ritter Sport. Ang sarap. Made in, to, parang German. Germany nga. Ang sarap pala ang chocolate na galing Germany. Made in Germany. Ang sarap. Guys. Nga pala. Meron tayong sasagutin dito. May nagtanong. Tuwing may nagtatanong kasi, parang gusto ko nalang gawa ng video kasi para sa susunod na may magtatanong po sa akin is ipapasa ko nila itong video. Sabi nga, F6 visa din ako. At appointment na niya sa CFO sa 13. November 13. Pwede po kaya na one-way ticket ang bilhin ko. Ano kaya F6 visa to At 90 days lang po kasi nakalagay sa visa ko na binigay sa Kbak Visa Center. Well, ganun po talaga sa amin. Kahit sa mga nauna sa akin, yan din ang tinanong ko. Kasi 'di ba nang natanggap na natin nung visa approve na tayo, makikita nga natin na 90 days, 'di ba? Tinanong ko din niya sa mga nauna sa akin. Sabi ko, bakit 90 days lang yung nakalagay dito? Ganun po talaga pala yun, 90 days, mga sisi. Kasi pagdating na natin dito, kailangan tayo magpa-registered pag nandito na.
So, saka pa yun magbabago yung 90 days. Pagdating natin dito, dapat tayo ay kukuha ng appointment naman sa immigration para mapalitan yung 90 days. Ganyan po talaga yung na huwag ka po mag-worry dyan sa 90 days na yun. Sadyang nakalagay ganyan. Sadyang nakalagay ay 90 days. At yung ticket ko is one way lang talaga din. One way po talaga din, and 90 days din talaga nakalagay sa visa. Hadya pong ganyan yan. Huwag ka na pong mag-worry. Basta pagpunta mo po sa CFO, magdala ka po ng mga requirements in case na hanapin yung mga di ba mayroong primary requirements na nandyan sa ticket, na nandyan sa barcoded form. Sa barcoded form ng CFO, may makikita ka po dyan primary requirements at saka yung supporting documents. Sa akin po, ang kinuha nilang requirements sa CFO ay naandun sa supporting documents, yung nakalagay sa yung kagaya ng marriage certificate. Naka PSA po dapat yan, marriage certificate, PSA, tapos yung family relation certificate, at saka marriage history ng asawa mo. Itong dalawa, sa asawa mo po kukunin. Tapos ito yung kunin mo po, yung marriage certificate nyo, naka PSA. Ikaw pong kukuha niyan. Kasi itong dalawa ay family relation certificate and marriage history ng asawa mo po. So, naka-translate, dapat po naka-translate in English kasi 'di ba naka-translate yan sa Korean yung papers niya. Kailangan po translated to English. Yan po ang hinahanap sa CFO. Pagpunta mo po doon sa November, 'di ba? November 13, right? Anyway, sprouting number ko po yan, November, yung 13. Pagpunta mo po doon sa 13, agahan mo po. Kasi yung registration hanggang 8 o'clock. So, dapat maaga ka po doon. Tapos, pupunta ka po doon sa waiting area. May number na, pagpunta mo po doon, pasok sa waiting area. Tapos, antayin mo po yung guard. Yung guard, magsasabi kung kailan aakit sa taas. So, yun po. Kailangan po magdala na mga requirements pagpunta doon. Tapos may mga pipil upan po kayo pagdating sa taas. Kaya dapat dala mo po yung mga requirements. Ako pagdating ko sa taas, ko po, ito na. Ang daming fill up. Number ng asawa ko, address ng asawa ko, mga ano-ano, ang daming mga ano. Kaya kailangan po dala yung mga papers. Contact number ng kapatid mo, contact number ng kapatid ng ano mo, contact number ng in case of emergency dyan sa Pinas, ganyan. So, kailangan mo pong dala talaga. Ang ibig sabihin, kailangan dala mo po yung mga requirements kasi yung mga pipilapan po pagdating dyan sa taas. So, sa unang araw, sabihin ko na rin po, sa unang araw, yun nga po, may mga pipilapan. Tapos, meeting. Then, susunod na araw po, yung schedule by Zoom. Meron pong doon, may seminar po via Zoom. Kailangan makikinig ka po doon. Huwag ka pong tatapusin mo kung ilang oras po yung kailangan tapusin mo po yun. Kailangan present ka po doon sa buong oras na yun. Kasi nag-a-attendance po sila. Pag makatapos ka po doon sa pangalawang araw na seminar, sa pangatlo po, pupunta ka po ulit sa CFO para makuha mo na po yung certificate, releasing ng certificate sa sa CFO. And ang babayaran po doon is 30 pesos lang po. Ipi-print out mo po yun bago ka po umalis. At naando na rin po yung computer, doon mo na po i-print. Okay, and congrats!
congratulations po kasi hindi ganun ka dali yung pinagdaanan, di ba? Lalo na tayo nagpa-process pa lang ng F6 natin sa KBAC. So, congratulations mga sisilab. And pagdating nga po natin dito, marami pa po tayong mga kumbaga umpisa pa lang po talaga yan. Anyway, congrats and good luck po. Sa mga PM lang po kayo sa akin, may mga katanungan. Pwede rin po kayo sa YT ko, sa TikTok, and dito nga po sa YouTube. Okay. Thank you guys for watching. Sana nakatulong po.